Naku po, mga sangkay, eto na, nagkakabistuhan na. No? Ito pong dating sekretary ni Pangulong Bongbong Marcos ng DPWH, no? Na si Bunuan, mukhang na-discovery ang malaking sikreto. Pag-usapan po natin ito, pero bago tayo magtuloy-tuloy, tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman, kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa maraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, ito po ang balita ngayon, no? Tingnan po natin. Naku, mga sangkay, yari itong si Bunuan, mga sangkay, no? Kasi nga po, may nabisto kung papaano umaandar itong sistema ng korupsyon patungkol po dito sa mga proyekto ng ating pamahalaan. Kita nyo na lamang, mga sangkay, mga kalsada na hawak ng DPWH pagdating sa National Highway. Naku, mga sangkay, pinagtitripan po ng DPWH. Natanong pa nga po yan, mga sangkay, no? Natanong pa mismo yan ng isa sa mga kongresista kung saan nabisto na may isang kalsada na pinaglalaruan at mismong si Bunuan pa ang tinanong, mga sangkay. So, tinanong itong si Bunuan, mga sangkay, ng isang kongresista tungkol po sa isang kalsadang tila baga pinagtitripan lamang, no? At tinanong siya, "Sir, bakit yung mga magagandang kalsada sinisira ninyo ng DPWH? Pero yung mga matitinong kalsada, bakit hindi nyo pinapaayos?" Nakakatawang tanong no, mga sangkay, pero real talk yan. Ang dami pong ganyan sa Pilipinas. Yung mga ayos sa kalsada, pinapasira, binubutas-butas. Pero yung mga hindi ayos sa kalsada, anak ng tokwa, pinababayaan. Ngayon, mga sangkay, eto na. Nagkabisuhan. Eto ang balita. Tila mas lumilinaw na ang umano'y web of corruption sa flood control scandal. Nako! Sabit dito ang dating matataas na opisyal ng DPWH. Nako! Ayan na nga po ang sinasabi natin, mga master. Sabit po dito ang mataas sa opisyal ng DPWH. At ang ilang senador, may porsyento raw sa mga proyekto. Nako po! Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Robert Bernardo po ang nagmamanipulate na ibang senatorial funds po na bumababa sa aming opisina. Muli na namang nalagay sa spotlight ang ilang senador sa pagdinig ng flood control scandal. Ayon kasi sa mga sinibak na district at assistant district engineers ng DPWH Bulacan, tila mayroong kickback schemes na nangyayari sa loob ng ahensya. Kasama sa mga umano'y sangkot, mismong ang kare-resign lang na si former DPWH Secretary Manuel Bunuan. Nako! Ayan na, mga sangkay. Actually, si Senator Lacson may nabisto dyan na hindi ko alam kung anak, basta kapamilya, mga sangkay, ni Bunuan daw po. Di umano involved daw po sa mga kontratista. So, naku, mga sangkay, eto na, nagkakabukingan na. Ayon kay former DPWH Engineer JP Mendoza, ang kanilang boss na si former District Engineer Henry Alcantara, ang nag-aayos umano ng hatian sa tongpats. Grabe. Manghihingi raw ng pera si Senator Joel Villanueva. Nako! Ano daw? Wait lang. Balikan natin yon. Si former District Engineer Henry Alcantara ang nag-aayos umano ng hatian sa tongpats. Manghihingi raw ng pera si Senator Joel Villanueva. Tuwing manghihingi daw ng pera si Senator Joel. Ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po. Ng almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. So, bakit doon sa parang pumasok sa conversation po na napicturan, isang kayang ialak ng po sa kanya ni Secretary Bunuan is 600 million. Ang lalim, no? Ang lawak po talaga ng korupsyon na ito. Hindi po ito basta-basta. Kaya tama po si Senator Lacson. Ano to? Sindikato po ito. Hindi po basta, mga sangkay. Hindi po basta pagnanakaw ito ng kakaunting pera. Malaking pera at kinakailangan dito ang puwersa ng isang sindikato. At ang nakakalungkot na balita, ang sindikato po, mga sangkay, ay nasa loob po mismo ng ating gobyerno.
Dahil umano sa laki ng hatian, sa pondo ng mga proponent, may mga proyekto raw na tila 20% na lang ng original budget ang nagamit. Grabe, no? Ganyan po, mga sangkay, kabawas na. Talagang ninakaw ang buong tapos 20% na lang. My goodness. Sakit sa puso, no? Sakit sa puso to, mga sangkay. Island daw kung bakit nagkakaroon ng mga ghost at substandard projects. Yun na nga po. Sa opisina po, yung bukod pa po tayo, yung obligasyon pa lang po sa opisina na 8.5% pagka ibinabalik po na kasing ilang contractor. Meron na kagad siyang 3.5 to 4% po doon. Grabe. Alam nyo, nakaka-stress kung iisipin. Nakakabanas, nakakagalit. Paano humantong ang Pilipinas sa ganito? Ibang klase. Kaya hindi po nakakapagtaka kung bakit galit ang buong bansa, buong bayan. Alam nyo yung naikip plastic lang na galit-galitan dito, mga DDS. Sobrang plastic yung kanilang galit-galitan kasi wala naman po sila ibang gusto dito, pababain lang po si BBM. Yun lang mga sangkay. Yun lang ang gusto nilang gawin. Mag-resign si BBM. Kakampi na nga po nila yung mga diskaya Di ba? Hindi ba naman mga gunggong? Kalungkot mga sangkay. Mga kababayan po natin ngayon nagwawala sa galit dahil po sa mga ganyang klaseng kalakaran. Then yung the rest po na 4.5%, 4 to 4.5%, yun po yung babalik. Ibibigay naman po sa akin, sa hepe. The rest na po nang nasa opisina. Pag sinasabing ibinibigay, ano yan, cash? Cash po, nakasobre po. Grabe, no? Cash. Hindi, kasi pag cash, walang ebidensya Di ba? Yun yung kalakaran ng mga yan Pag cash, walang ebidensya kasi walang record Maliban na lang kung may CCTV. Pero pagka sa bangko, may record. Mga sangkay, madaling matrace. Paunang pinabulaan ng mga dawit na senador ang mga alegasyon ng pagtanggap ng kickback sa mga sa gawang proyekto ng DPWH. Sinabi pa ni Senator Villanueva na fabricated umano ang mga Viber message na pinapakitang ebidensya raw ng mga sangkot na DPWH officials. Para sa... Ay, naku po. So, ayaw po talaga. Let's pray for our country. Let's pray for our president, no? Kasi hindi po biro itong dinadanas ngayon ng presidente natin Siya po ang nagdesisyon nito na banggain po yung sindikato sa loob ng gobyerno. Siya po ang nagsakripisyo nito, mga sangkay. So, matindi itong laban na to and kailangan po talaga niya ng prayer, mga sangkay. I hope na makasurvive dito si PBBM dahil kung hindi siya makasurvive, mga sangkay, ilalaglag po siya ng mga ito. Pwedeng kumampi ito mga korap na ito kay sino ba to? VP Sara Duterte at ipabagsakin si BBM. Ganun po yung po pwedeng mangyari dyan, mga sangkay. Kasi maraming dawit ang mga kongresista. Grabe, nakakilabot. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Mismo si Bulungan, yayariin siguro ng Pangulo natin o ng investigasyon na ito. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito mismo pinapanood nyo. Huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe. Alright? God bless everyone.